ano ma'am, siya talaga mismo nagsabi ma'am. Bali, Kasi namatay yung father mo ng 26, no? 26. Tapos nung 26 na yon, dapat 1 month. Yun po yun bang nasa isip ko kasi hanggang January 26 din yung sabi mo. So it means 1 month dapat yung anuhin mo. Nung nagpaalam ka, sinabihan ka ba ni senior na 8 days lang ang burial? wala siyang sinabi ma'am. Wala siyang sinabi na 8 days. Kasi Pero nabanggit niya nun ma'am na depende sa company yon. Pero nung natapos na kami magtawag ma'am, sabi niya, oh hanggang kailan? sino ba yung kinausap niya that time? Manager ma'am. Manager namin. Pero anong may nabanggit siya na ilang araw kang uwi? Wala. Pero sino sinabihan mo na dyan? December 26 to until January 26 ka. Tinanong niya ako nung hapon ma'am. Nung after namin tumawag ma'am, mga tanghali niya ma'am. Tapos nung hapon sabi niya na kailan pala yung balik mo. Sabi ko, pwede kaya yung 26. Kaya sabi niya na, o sige kasi ayusin daw ni manager kung ilan araw ka nawala. Kasi siya nag-ayos ng leave. So it means nag-uu talaga siya na okay lang hanggang January 26. Oo ma'am. Okay. Kasi sa ngayon kasi, yun yung sabi nila, actually sa batas ng Taiwan, ang burial is 8 days lang talaga. Kaya nasabi ko rin, kasi tumawag kasi yung broker mo sa akin. Ang sabi ko, nagpaalam to, tapos dahil ang purpose ay namatay yung father mo. Ngayon, hindi pa nailibing yung father mo, pinabalik ka na. Kailangan kong bumalik na ma'am. Sabi niya. Ang saklap pa nito niya, kasi umuwi siya nang dahil namatay yung father niya. Ngayon, hindi pa nailibing yung father niya, pinabalik na siya. Ngayon, pagbalik niya dito, nag-revoke pa siya ng 2 beses, tama? Nung pag-revoke niya, pagdating niya dito na January 13, kinabukasan, tiniterminate na siya. Tiniterminate na siya ng company. Tapos, namatay yung mother niya, January 15. Ang saklap naman. So anyway, yun yung sabi ko kasi sa'yo, once na merong ano dito, so yun ang ano natin ngayon na parang ang nakarating sa company kasi, hindi nila alam na hanggang January 26 ka. So ang alam lang talaga nila na ang burial ayon sa batas is 8 days lang. Kaya siguro tinatawag ka ng pabalikin. So sa susunod, kahit sino man ka magkatrabaho nyo dyan, katiwala man siya, huwag kayong basta-basang maniwala. Kailangan dadaan talaga kayo sa broker or kaya sa HR mismo. Kasi ang magde-decide niyan is HR, hindi rin si broker. Ngayon, kasi tinanong ko si broker, ang sabi ni broker, yung mga araw kasi na hanggang 26, ang alam kasi nila sa batas is 8 days lang, kaya pinapabalik ka na. 14 days nga sana ibigay ma'am ng broker nung nag-meeting kami doon. Oo, tapos sabi niya 14 days sana yon kung kung nakapunta pa ako ng company, kasi yung ticket ko ay madaling araw yung madaling araw nga yung ticket mo, so which is 26 Friday, 27 Saturday, 28 Sunday. Sunday lang. 29 Monday, madaling araw ka naman, so hindi na kayo nakapunta kasi ang usapan nyo pala dapat is December 29, magpunta kayo sa company, mag-usap-usap. Wala na siyang sinabi ma'am na ma'am na pupunta pa ako. Pero si senior ang nag-usap sa'yo, pero ang sabi ni broker, dapat 29 sa company kayo. Wala siyang sinabi ma'am na babalik, pinakita ko lang yung ticket ko ma'am. Sabi Ni niya senior. ng broker ma'am. Pero yung So nakita ni broker yan nung kailan? Nagpasensya ng ticket sa akin ma'am. Nang kailan? Nung Anong date? Sabado ata ng gabi yun ma'am. So alam na niya na may ticket ka na. Oo ma'am. So paano, anong sagot niya doon? Kasi kung 29 ng madaling araw, hindi na talaga kayo makapag-report sa HR. So ngayon, yun yung nangyari. Pero ito, andyan na tayo So hindi ko alam kung ano yung mangyayari, Kasi yung separation fee, talagang, kung hindi din talaga to fully approved, baka hindi tayo makakuha. Pero, kausapin ko sila kasi yun nga yung na siguro dumaan doon sa senior na hindi rin malinaw sa inyo, kaya yun yung mga conversation nyo. Pero sa susunod, para pangaral din to sa inyo kasi ang kontrata ay sa amo.
Sabi pa nga ng senior, kinabukasan ko, sabi niya pagpaalam kita kasi pa kinabukasan makauwi ka na pero yung ano ko ay Lunes. Mm-mm. Yun talaga yung hindi ko naman kinausap niyan ma'am, siya yung mismo yung lumapit sa akin. Kasi Oo. yung ano ko talaga direct to company na kasi Okay, so yung sinasabi ko kasi yung father mo kasi talagang nasa company ka pa. Kaya yung sabi ko, yung burial benefits dito, pwede nating ma-apply sa labor insurance. Okay? Pero yung sa mother mo kasi, kailangan ko yung birth noon. Kasi 3 months din to eh. So kung sa ngayon, 29,500 times 3, so yun yung makukuha mo. Nasa mga something 80, siguro to. 29,500 times 3. O, nasa possible ba yun sa 88,000. mama ko mama kaso ma'am? Pwede nating i-try kasi hindi ko rin alam yung death certificate ng mama mo, nandyan na. Ay Kasi sabi ko, i-clarify mo. Nagbigay na sila? check mo nga. tinanong ko lang ma'am yung anong date ma'am pero Sabihin mo na yung death certificate ng mother mo, i-send sa'yo. Kasi sigurado yung father mo, makakuha siya. Pero yung sa mother mo, hindi ko alam kasi hindi ko rin malaman ko ng yung date of termination sa Monday. May meeting tayo bukas sa labor. Hingiin ko yun, yung date of termination nyo kung kailan. So, kung baka kahit, kasi 1 day lang pagitan, sayang din yung na yun, na hindi mo makuha. Pero, yun nga, ang saklap naman ng pangyayari, pero tinanong ko yun yung kapatid ko ma'am, January 14 yung nasa date sir. I-send ka mo sa kayo. Kasi kung January 14, baka makakuha ka Ay, pa. ano pala ma'am, 15. Malalaman ko bukas kung kailan yung date of termination nyo. Kung sinulat nila doon sa termination nyo 14, ma'am. na 15, baka kaya pa. Pero yung nasa Kasi nung 14, yun yung last day mo sa company, di ba? Oo ma'am. Kung ang last day mo, tapos dito na kayo nag-start ng 15 na hindi ka na pumasok, baka kaya pa. Opo ma'am. Kausapin ko yung, mag-inquire muna ako sa labor kasi hindi yan ang benefits, manggagaling yan sa labor insurance. Opo ma'am. Pero kailangan ko yung death certificate ng mother mo. Okay? Tapos, ko lang So, ang mo ngayon, i-clarify ko lang. So, separation fee, no advance. Pero 6 months lang to. Hindi ko alam kung may makukuha kayo, okay? Tapos, ngayon yung separation fee, so mga around 15,000 something din yon. Tapos magpapalipat, diba? So, pinapaperma ka na nun. Opo ma'am. Remaining salary, binigay na sa'yo? Nung January Kasi ang na remaining sumama- salary, meron ka pang yung burial days ma'am, na wala. 8 Yun pa yung days. bukas ma'am na natin. Okay, 8 days. So, bali, ito. Tapos yung annual leave niyo Yung 3 days ma'am. na 3 days. So, yun lang siguro makuha mo. Tapos termination sa broker, yung mga dokumento, lahat. Yung medical na lang yung ko ma'am. Yung medical, anong ibig sabihin ng medical? Sabi mo kasi bago pa yung medical ko ma'am nung December lang ma'am. Wala pa yun. Kasi nga, pagdating nyo dito, ngayon, wala ka na, shelter ka, pwede kang hindi muna. Ngayon, papermahin kita. Full name, passport number, signature. Kasi ito yung gagamitin na authorized ka dito sa Tiwa Opo. na tutulungan kay namin. Okay? So, doon lang sa lamesa, ha? Thank you.